Hello ka-Alden fans! Ito na nga ha, Alden, binati si Ma'am Catherine. Kinongratulate mga kasambreros, and then ang buhay ni Ma'am Catherine ay po pwedeng may palabas no, sa maalaala mo kaya mga kasambreros, and then marami pang ibang items mga kasambreros. Pinakauna na nga dito ay binati no, ni ito mga kasambreros, hindi ito nakapagtataka kung babatiin ni Sir Alden mga kasambreros si Ma'am Catherine sa kanyang success no, dito nga sa wax figure niya sa Madame Tussauds mga kasambreros, kasi nag-uusap naman talaga sila privately mga kasambreros no. Maliban pa sa kay Sir Alden ay bumati rin of course si mga friends ni Ma'am Catherine, si Ma'am Julia, sina Aris De Santos no, na nakita ko sa comment section yung kanilang pagbati kay Ma'am Catherine mga kasambreros. So alam natin yung malapit sina Trina Legaspi, John Valle. So marami yung pag-post ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram ay nakita ko maraming nag-comment. Si Miles Ocampo no, bumati rin sa kay Ma'am Catherine mga kasambreros. Si Dominic Roque bumati rin doon mga kasambreros na marami of course yung mga friends ni Ma'am Catherine mga kasambreros. Si Ma'am Pia Wurtzbach no, bumati rin kay Ma'am Catherine mga kasambreros. Si Sofia Andres, congratulations, and so on. Denise Ochoa, Lawrence Rax Mercado, sa iba dito hindi kilala Max Mers na, pero yun, congratulations kay Ma'am Catherine mga kasambreros, kasi siya po ay talagang achiever na achievement ito mga kasambreros. So si Kim niya, ang dami, Eurotex bumati rin sa kanya mga kasambreros no. So ang dami, and of course no, hindi maikakaila na binati ni Sir Alden, although hindi man publicly, hindi man dito sa post niya mga kasambreros sa Instagram, ay alam natin na nagbabatian at saka nag-updatean ang dalawang ito mga kasambreros. So dati pa naman. So congratulations ulit kay Ma'am Catherine. So sabi ni ito ni Julia Montes na yung comment dito ay heart, fire. Tapos nang nag-reply dito ay si Mami Min no, sabi niya dito ay ang sister mo heart, sabi ng ganon. So, kasi kapatid na ang turing ni Ma'am Julia Montes kay Ma'am Catherine Bernardo. And the next item natin mga kasambreros no, yung may nakita akong post na pwedeng maalala mo kaya no, yung buhay ni Ma'am Catherine mga kasambreros, kasi parang hindi pa siya na-feature, di ba? Kasi grabing achievements niya mga kasus, kasi sina Ma'am Catriona Grace, sina Ma'am Pia Wurtzbach yata no, na nagawan na rin ng maalala mo kaya segment mga kasambreros, pero si Ma'am Catherine yata ay wala pa. So hindi ko alam kung totoo ito or gagawin nila talaga mga kasambreros. May nakita lang akong post no, na po pwede siyang gawan ng segment sa maalala mo kaya mga kasambreros. So pero aabangan natin ito mga kasambreros no. And si Ma'am Charo Santos kasi nung interview siya, gusto niyang maging batang siya ay si Ma'am Catherine Bernardo, kung sakasakaling gawan ng istorya ang buhay ni Ma'am Charo Santos. So alam ko may maalala mo kaya parang sa TFC at saka sa ibang channel lang siya, kasi nga ang ABS-CBN walang frequency. So pero yun no, talagang aabangan din natin ito mga kasambreros. And then next item natin, si Sir Alden nagpost ng kanyang Instagram story. Itong parang parang sabi niya ka-meeting mo, tapos parang may nilalaro niya dito yung aso mga kasambreros. So yung ka-meeting mo may nilararong aso, so parang hindi nakikinig mga kasambreros. So pero parang parang nasa pagkainan sila, tapos ay nilalambing ni Sir Alden ng isang aso kasi nga for daddy no, si Sir Alden mga kasambreros. So ito ay kanyang post sa kanyang Instagram story mga kasambreros no, si Sir Alden, ang cute lang. And then ito, next item natin, so ang kanyang BDO ay nagpost no ng panibagong photo mga kasambreros no, para sa kanilang cardless withdrawal. Securely withdraw with biometrics or QR code lang siya mga kasambreros. So ito ay kanyang bagong picture na
pinost kagabi ng BDO. Tapos, yung kanilang McDo sa isang branch na kanilang McDo, mga kasembreros, sa Santa Rosa Heritage, ay hiring, no? Kung gusto niyo po mag-apply bilang service crew. Ngayong araw, yung kanilang application or pagtanggap ng applicants, mga kasembreros, no? Service crew, date October 23, 2025, 9 a.m. mga kasembreros, no? Venue McDonald's Binyan Highway. Tapos bring your updated resume, black ballpen. This is 1-day hiring process. Isang araw lang siya, mga kasembreros. So kung may kakilala kayong malapit doon at gusto mag-apply sa McDo ni Sir Alden, ay magdala kayo ng resume. Tapos learn lifelong skills and get to work with a world-class team. Kita-kits sa McDo. So ito po ay hiring sa Santa Rosa Heritage naman, mga kasembreros, na McDonald's ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. And then ito, congratulations, no, sa Stars on the Floor, kasi number 1 yung kanilang final episode noong Sabado, mga kasembreros. So Stars on the Floor, congratulations, number 1. Yung October 18, 2025 na segment nila, mga kasembreros. So ang kanilang ratings dito ay 8.7, no? Malaki-laki, mga kasembreros. So 8.7, tapos sumunod dito ang Pipito Manaloto, mga kasembreros, no? Na parehong na parehong 8.7, mga kasembreros. So pareho sila, pero ang number 1 ang Stars on the Floor, mga kasembreros. So top 3 nila ito, no? So congratulations to everyone behind Stars on the Floor for the huge success of the show and for consistently topping the TV ratings from the very first episode to the grand finale. You all truly shined on and off the dance floor. So sabi dito, congratulations, no? Sa Stars on the Floor production team. And then ito, so dun sa may Madam Tussod ni Ma'am Catherine, nag-post ulit siya ng kanyang mga picture sa Instagram story kanina or kagabi, mga kasembreros. So of course, no, ang ganda ni Ma'am Catherine dito sa kanyang kulay black na damit. And then yung preview ay andun din pala, no. So ang inisip ko, dito lang to ginawa sa Pilipinas, tapos ang wax figure ay doon gagawin sa Hong Kong, mga kasembreros. So sa preview, sabi niyo dito ay parang hindi siya makapaniwala and so on. Tapos nagpapasalamat siya, of course, no, sa mga staff and the management ng Madam Tussod, mga kasembreros. So parang separate lang to, mga kasembreros, ng preview or interview sa kanilang preview, mga kasembreros. And then ito, last item natin, no, si Mami Min ay nag-post ng birthday greetings kay Lexine, mga kasembreros, ngayong araw. So tapos mga pictures nila, kasama ang buong pamilya, ang nanay niya, of course, no, si Ma'am Catherine, tapos yung mga artista pa dito na sa Piolo Pascual. Nung maliit pa si Ma'am Lexine hanggang sa paglaki ay tawag dito. Hindi, yung mama pala ni Lexine, sorry. Yung mama pala ni Lexine, mga kasembreros, ang may birthday, mga kasembreros, no? Yung kanyang second daughter, mga kasembreros. So, happy birthday to my second daughter, my ever-loving, ever-giving child, the second mother to your siblings, the heart that never stops caring. Anak, you've given so much of yourself to us sa pag-aalaga, sa pag-intindi, sa pagmamahal. Sometimes you forget to take care of you. This time, I pray you pause and think of yourself naman. My deepest wish is for you to find the person who will love you as purely as you love others, who will make you laugh, protect your heart, and walk with you for the rest. Wala pa palang asawa. Akala ko may asawa na. So, lang pala yung may asawa, no? Si Chrysler, mga kasembreros, no? Si Tin. So, si Kay, wala pa palang asawa. Akala ko may asawa na rin ito. So, wala pa pala. So, dalawa pala silang walang asawa, no? Si Ma'am Catherine at saka siya, mga kasembreros. So, second daughter. Akala ko may asawa na. So, sabi niya dito, my deepest wish, find the person who will love you purely as you love others.
So grabe no, ang ganda ng pag-upbringing ni Mami Min mga kasmers, of course no, sa kanyang mga anak. But right, so actually yan lang sa ating counting items no. Sana po ay panghin po natin ang Word of God. Today is October 23, 2025. Thursday na po mga kasembreros no. Sana po ay panghin po natin ang napakagandang salita ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang cute nito ha. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po, Mga Apo na Korona. Proverbs 17 verse 6, Children's children are the crown of old men. Ito pala yun. And the glory of children is their father. Napakaganda po nito mga kasembreros, no? So it speaks about lineage, about mga kaapuhan, about lahi, about the coming and newly born generation at saka yung susunod pa na henerasyon mga kasembreros, children's children. So yung mga apo, anak ng mga apo and then anak ng mga apo pa mga kasembreros. Grabe no? So kung pa it speaks about general lineage mga kasembreros, yung lahi ng iyong mga lahi mga kasembreros. Exchange of love and respect mga kasembreros between different generations within the circle of the family mga kasembreros. Napakaganda no? Ito po, nasa positive side tayo ha. Yung kunwari, yung mga anak natin ay mga blessed, no? Yung talagang mga mabuting mga anak, mga sumusunod sa magulang, nagmamahal sa magulang, gumagalang sa magulang, and then yung mga may takot at saka pag-ibig sa Panginoon. So ito yung parang positive na mga ugali ng mga apo at saka ng mga lahi mga kasembreros. So it signifies na yung verse na ito mga kasembreros, no, it signifies the special bond between grandparents and grandchildren. So kasi 'di ba yung mga apo minsan hindi na nila inaalagaan yung mga lolo-lola nila ng maayos, no? Yung lolo ko lang, share ko lang, talagang parati nagpapasalamat yan kasi yung mga apo niya, yung mga anak niya ay talagang minamahal daw siya at saka inaalagaan. Sabi ko naman, oo, blessing sa Panginoon, no? At saka grasya ng Panginoon mga kasembreros. Kasi lahat tayo tatanda, lahat tayo mga kasembreros ay darating sa edad na ganyan. So kung ano yung ginawa mo ngayon, kung hindi mo ilagaan ang mga matatanda natin ngayon, so darating ang panahon na pag ikaw ay matanda rin at tumanda na, ay gagawin din sa'yo yan. Kasi ang buhay ay talagang kung ano ay tinanim siya mga anihin. Kung nagtanim ka ng pag-ibig, kung nagtanim ka ng care, ng concern, ng unawa, ng understanding sa iyong kapwa-tao, lalo sa family natin, ganoon din po ang gagawin sa iyo. Kasi ang Diyos natin ay alam niya lahat, no? Kung ang may utang ay dapat magbayad. Kaya ang gumawa ng mabuti ay dapat gantimpalaan. So, ganun ang Diyos natin. So, ang buhay natin ay it's about the principle of sowing and reaping. So, kung ano ang itinanim mo, siya mong aanihin. Kung masama ang tinanim, syempre, aani ka ng masama. Kung mabuti naman, ay aani ka ng mabuti. So, simpleng logic mga kasembreros at saka katotohanan na dapat na in-embrace natin mga kasembreros. So, ito po ay nag-emphasize how grandchildren bring joy, happiness, and pride to their grandparents' lives. So just like a crown symbolizes honor and dignity, grandchildren are seen as a source of pride and fulfillment for the elderly. So parang ano lang yan parang kunwari yung apo mo, no, graduate graduate sa college tapos naging attorney, tapos yung apo mo naging doktor, yung apo mo naging top of the class, or yung doktor mo naging engineer, yung apo mo naging engineer, yung apo mo naging mapagmahal sa magulang, tapos naging breadwinner, tapos naalagaan talaga. So ganun ba, no? Nagiging crown sila, nagiging corona, parang nagiging pride in a positive way mga kasembreros, no? Naging karangalan. So ganun siya mga kasembreros, nagiging karangalan ang mga apo, parang anak lang din yan mga kasembreros. So same goes with mga apo, no? Mga kasembreros na nagiging corona sila, nagiging kumbaga pa nagbibigay dangal, na nagbibigay karangalan or honor sila sa inyong pamilya. So napakaganda no, napakaganda ng mga apo na ganun, kasi parang nakaka-touch siya mga kasembreros na hindi yung apo mo kunwari ay basagulero, ang apo mo ay hindi magandang impluwensya sa lipunan. So parang ikakahiya mo, pero ito po ay talagang ikaka-proud mo mga kasembreros. So the verse also acknowledges the importance of parents in the lives of their children, illustrating how parents are a source of pride, support, and admiration for their children. So napakalaga talaga ng support ng magulang, kasi marami mga bata gusto nila mag-aral, mga bata na may mga
pangarap, no? Tapos wala magsusupport sa kanila. Napakahirap po talaga nun mga kasembreros. Based talaga sa experience, based talaga sa observation, ay maraming mga bata may pangarap silang ganito, may pangarap silang ganyan, pero since broken family, wala magsusupport financially, morally, intellectually, at saka physically, no? Talagang walang nagsusupport sa kanila. So, parang kumbaga pa, nag-asawa na lang sila ng maaga, tapos parang hindi nila natupad yung pangarap nila. So, parang yung pangarap na nasusuppress, yung pangarap na namamatay, pangarap na hindi natutupad, para siyang para siyang abortion, parang inabort siya na anak mga brothers na hindi namatay, parang pinalaglag na fetus, something like that, no? Yung ibang masamang term or pangit na term mga kasembreros, or pangit na metaphor or illustration or comparison mga kasembreros, yung pangarap na hindi isinilang ba ng hindi sinilang, hindi lumaki, hindi lumago, hindi namunga. So parang gano'n yung pangarap. Alam nyo, ang pangarap, ini-small kasi ng karamihan, no? Yung mga batang nangarap, parang ini-small nila na hindi natutupad. Pero nakakatuwa kasi maraming vloggers yung tumutulong sa mga batang, kunwari, mga pulubi or mga nagtitinda, no? Talagang marami ako nakita na mga charitable deeds na mga content creators din, mga kasembreros na talagang tinutulungan nila yung mga sobrang mahirap na mga bata. Nagtitinda sila, tapos tawag dito, masisipag sila, pero since they lack financial support, ay nabibigyan sila ng ng attention, kasi nga yung mga vloggers na iba ay talagang ganun yung kanilang adhikain. So napakaganda lang, no, na ganun. Sana dumami pa na ganun yung mga content creators, mga kasembreros, kasi kapag sikat ka na content creator, for example, tapos hihingi ka ng tulong sa DepEd or sa mga scholarships, so nagbibigay sila ng scholarships sa mga kasembreros, nakaka-bless lang. It speaks to the idea of family as a circle of love where each generation plays a significant role in nurturing and cherishing one another. So talaga nagmamahalan ang bawat isa. It's really important kasi kapag ang pamilyang mapagmahal, kapag naipasa yan from generation to generation, parang di nawawala yung ganong kumapaugali mga kasembreros, kasi nga nasa dugot laman, no, nasa ugali na ng pamilya. Kumaga pa, nagginawa na siyang tradisyon, ginawa na siyang kultura ng family, ng apelido na ganon mga kasembreros. Let's say apelido nyo Rendon, apelido nyo Villa, apelido nyo Gallego or Ortega, no? So ganun. So pag sabing mga Villa, mga Ortega, mga Gallego, so parang nagkakaroon ng impression ng mga tao na mga ano yan sila, mga mababait, no? Apelidong ganito, ano yan, dito mga pasaway sa lipunan, sana. So mga ganun mga kasembreros, no? So parang ganun siya. So nagiging corona, nagiging karangalan siya kapag narinig mo na mga anak ni ganito, mga apo ni ganyan, mga ano yan, mga talentado, mga matatalino, mga mababait, mga mapagmahal sa magulang. So, di ba, nagiging pride siya mga kasembreros, which is hindi siya nabibili ng pera. So, hindi siya nabibili ng salapi mga kasembreros. Have you ever experienced the sheer delight of seeing a grandparent light up with joy in the presence of their grandchildren? So, nakakatuwa talaga ito kasi kapag nakita mong masaya ang mga matatanda, kasi nandyan yung mga apo, nandyan yung mga anak. So, talagang it also brings encouragement, light, and joy sa iyong mga kasembreros, seeing the old ones, no, the elderly mga kasembreros na masaya sila, no, at brings joy in their faces mga kasembreros. So napakaganda at napaka the best, no. We can honor and learn from the elderly by recognizing the value of their life experiences and wisdom. So ito, life experiences and wisdom. Napakalaga ng dalawang ito mga kasembreros. Unang-una na talaga dito yung experience. Kasi ito yung sasabi ko na ako, yes, nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtapos ng kolehiyo, pero yung magulang ko hindi. Pero experience na sila mga kasembreros. So every time they advise me, every time they counsel me, or tama ang ganito, ganyan. So when it comes to life experiences, talagang saludo at sumusunod ako sa kanila, because unang-una sa lahat, magulang ko sila, and then sa experience ba, sa karanasan mga kasembreros, talagang papunta pa lang tayo. Sila nakadalawang balik na, nakatatlong balik na mga kasembreros. So ganun po siya. So kung kaya yung langan, mga lolo't lola natin, no, talagang papunta pa lang tayo ay nakasampung balik na sila. Nakasampung balik, at saka nakaikot-ikot na sila siguro ng mga kasembreros sa karanasan sa buhay. That is why every time they advise, talagang sumusunod tayo mga kasembreros. So yun po, no, wisdom and experiences.
Alright? So think about the future of your family, your grandchildren. Every word you say, every action you take leaves footprints in their hearts. So talagang tumatatak yan mga kasembreros. That is why talagang asamin natin at pangarapin at gawin natin na maging corona, maging pride ng ating mga lolo, lola, magulang, and the entire members of the family. Alright? So sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and then care, concern, love, respect sa ating mga nakakatanda. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasamresan. Paalam po.